Tara mga sangkay, samahan niyo po kaming gumawa ng mga pantindang tinapay ngayong araw. Pagdating ko nga pala sa bakery niyan, tinitingnan ko muna yung istante kung anong mga tinapay ang dapat kong gawin. At eto na yung ating unang masa. Window pane muna tayo bago alisin natin sa mixer yung ating masa. At eto nga yung aking kasama is nagtitraining na ng ibang klaseng tinapay. Ito medyo mahirap-hirap gawin sangkay, pero kung kayo ay desidido at prosigidong matuto ay kayang-kaya nyo rin magawa to sangkay. Sa totoo lang, sa una lang naman mahirap yan, pero pag lagi mo nang ginagawa ay parang wala na lang. Basic na lang yan, lalong-lalo na kung kayo matagal na sa panaderya. So balik kung tayo ay helper pa lamang sa panaderya at kung tayo magtatagal ay paniguradong matututo kayo. Dahil yung mga ginagawa natin sa bakery araw-araw is pabalik-balik na lamang yan, paulit-ulit na lamang yan. Kaya madali mong makakabisado yung mga ginagawa mo. So bali na sa iyo na lamang yan kung gaano ka kadesididong matuto. Ito nga sangkay, pinagtulungan na namin yung masa, palamanan, 30 grams nga pala dito ang bawat timbang ng aking dough. Ito yung tinapay na kagaya ng Spanish bread, pandikoko, choco German, choco roll at kung ano-ano pa mga sangkay ng mga palamanan. At para naman sa nagtatanong sa mga recipe daw ng aking tinapay, maaari po kayong pumasyal sa aking YouTube channel. Nandiyan po sa ating screen. So bali, ando na yan sangkay. Bali yung sukat ng mga ingredients niyan is nakalagay po sa ating description at sa ating comment section. Nulit ko po sa aking YouTube channel, Marcel TV din po. So bali ito nga palang ginagawa namin is pangalawang masa na to. Nauna nga palang masa ko lagi is buns at mga loaf bread. Yan, dahil sa dami ng ating ginagawa is napakanta na nga tayo sangkay. So bali paminsan-minsan nga pala sangkay kapag busy, ganito maraming ginagawa is hindi talaga maiwasan na mapakanta tayo ng konti, di ba? Pakitaas nga dyan ng kaliwang paa. Yung mga ganito sa panaderya na kahit busy is napapakanta. O siya, salaan na muna natin yung egg pie, baka magkalimutan pa at maisama yung mga buo-buo na ingredients. Yan, 4 na bilog at pagkatapos natin mailagay sa kanilang lanera ay pwede na kagad natin isalang yan. At kapag naluto na ay papalamigin muna natin yan bago natin i-slice. So bali ito nga palang isang bilog natin is 300 pesos po yan. Yan, size 9 po yung ating lanera na ginamit dyan. At pagkaluto nga itong ating egg pie is nag-aantay naman yung ating cheese mamon. Ito nga tinuruan na rin natin maghiwalay ng egg white at saka egg yolk itong ating kasama. So bali sabi ko nga sa kanya, darating ang panahon na ikaw naman ang gagawa nito at ikaw naman ang magtuturo sa iba. Lagi ko lamang paalala sa akin mga tinuturuan kung sakaling kayo marami ng alam, maglalaki yung ulo, at mas maganda is ibahagi nyo rin sa iba ang inyong natutunan. Kaya hindi maubos sa isang yan, kaya hindi ako hindi. Ito ako ba kung ganyan. Yan. Para naman dilaw, saro mo. Para pag dilaw, saro mo. Para pag dumiretso ka kasi dito, direkta mo dito, marami rin puti. Tapos biglang pinakahuli. Nabasag yung dilaw, naisama tuloy doon, mas mahirap yun. Kaya mas maganda hiwalay mo muna. Kung ganyan nagpa-practice ka pa lang. So bali ito nga palang itlog na aking pinaghihiwalay na egg white at saka egg yolk is gagamitin ko nga pala ito para sa aking cheese mamon at saka sa aking gagawing slice cake. Sa mga nagtatanong nga pala kung malaki daw ba ang kita sa isang panaderya, ang masasagot ko po dyan is depende po. Depende sa dami ng gawa mo. Saka depende rin sa sitwasyon kung kayo ay nangungupahan, kung kayo ay kumukuha ng tao para magtrabaho, gumawa or magtinda. Basta kung sakaling papasukin nyo po ang pagpapanaderya or magnegosyo ng maliit na bakery is pag-aralan nyo po muna mabuti. Kailangan po kayo ay sigurado na dahil hindi po biro ang magbitaw ng malaking halaga lang, lalong-lalo na kung matagal na panahon natin na pinaghirapan. Siguraduhin po natin na tayo ay desidido na at buo na yung desisyon kung sakaling tayo ay magsisimulang magbukas ng panaderya. Dahil sa totoo lang sangkay mahirap, lalong-lalo na po sa una at sapat labang yung ating puhunan. Ang mapapayo ko lamang sa inyo sangkay is mas maganda kung kayo magsisimula, dapat may alam din po kayo sa paggawa ng tinapay. Para kung sakasakali magkukuha kayo ng tao at umalis yung tao yung gumagawa ng tinapay, is hindi matitenggang inyong bakery dahil kayo mismo na may-ari ay may alam kayong gumawa ng tinapay. Kahit papano ay mapupunan nyo ang pagkawala ng panadero. Sa madaling salita ay tuloy-tuloy pa rin po ang inyong production at kumikita pa rin po ang inyong
bakery. Napakalaking bagay ng sangkay, lalong-lalo na kung tayo ay nangungupahan. O siya sangkay, hanggang dito na lamang aking video. Thank you for watching.